Isang pinakamalaking discovery, mga sangkay, ang pinag-uusapan ngayon ng mga eksperto. Isang nakakakilabot, mga sangkay, ang nadiskubre doon sa Israel. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang napakalaking discovery na usap-usapan ngayon ng maraming eksperto sa buong mundo. Isang bagay na nadiskubre ng mga archaeologists doon po sa bansang Israel. Nagulantang ngayon mga sangkay ang mga archaeologists nung makita po nila ang isang bagay na may nagpapatunay mga sangkay kung sino nga ba itong si Jesus Christ. Ayon po sa balita mga sangkay na kumakalat ngayon, archaeologists find first, Jesus is God inscription in Israel prison. At tinawag po ito nila, mga sangkay, na the greatest discovery. Bakit nga ba nila, mga sangkay, sinabing the greatest discovery ito? Dahil ang pinag-uusapan po dito, mga sangkay, ay ang sinasamba ng napakaraming mga Kristiyano at pinaniniwalaan, walang iba, kundi itong si Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, mga sangkay, iba't ibang doktrina ang nagkalat sa buong mundo. Tinatawag ang lahat halos na Kristiyano sapagkat naniniwala sila sa mga turo at aral ni Jesus Christ. Ngunit may pagkakaiba pagdating po sa doktrina. Yung iba mga sangkay naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Yung iba naman mga sangkay naniniwala na si Jesus Christ ay isa pong propeta lamang na may angking talino pagdating po sa pangangaral. Kagaya ng paniniwala ng mga Muslim na si Jesus Christ ay talagang propeta lamang. At may iba naman mga sangkay na naniniwala na si Jesus Christ, siya mismo ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Ngunit ano nga ba ang totoo mga sangkay? Sa sinasabing greatest discovery, mga sangkay, doon po sa bansang Israel, nakita po nila ang isang sulat mula po sa isang kulungan ng Israel. Sa sulat na ito, mga sangkay, nakalagay po doon ang salitang Jesus is God or God Jesus Christ. Ang linyang ito, mga sangkay, ay pinaniniwalaang ito po ang sinusundan ng early Christians. Inscription of Jesus is God was found on the floor of an Israeli prison. Na ngayon, mga sangkay, itong nadiskubre sa isang kulungan doon po sa Israel ay dinala po doon sa United States of America at inilagay doon sa Washington Museum. The discovery has been called the greatest discovery since the Dead Sea Scrolls by the researchers. Ito na umano mga sangkay ang pinakamalaking nadiskubre ngayon ng mga eksperto. Dahil dito mga sangkay magkakaroon na ng kalinawan kung sino nga ba ang identity nitong si Jesus Christ upang matapos na mga sangkay ang pagtatalo-talo kung si Jesus Christ nga ba ay isang anak ng Diyos lamang o isang propeta, isang inmate sa Megiddo prison. Ang nakakita mga sangkay o nakadiskubre ng isang 1,800-year-old mosaic na may sulat mga sangkay ng isang ancient Greek. At nakalagay po doon ang the God-loving Akeptus has offered the table to God, Jesus Christ, as a memorial. Tandaan po natin yung word na to God, Jesus Christ. Nabanggit po dito mga sangkay ang salitang Diyos, si Jesus Christ. Ang discovery na ito ay nagbigay linaw sa maraming mga eksperto, lalong-lalo na po pagdating sa mga Bible scholar, na itong si Jesus Christ ay hindi basta teacher lamang o hindi po siya isang propeta. Sa po mismo ang ating Panginoong Diyos. Ito po ang sinusundan mga sangkay nitong early church or mga nauna mga Kristiyano bago pa po lumaganap ang iba't ibang mga Kristiyano sa buong mundo. Sa discovery na ito mga sangkay na kung tawagin Megiddo Mosaic, may nakita po dito na isang larawan na nakaukit na dalawang isda na tumutukoy po ito mga sangkay sa storya na nakasulat po sa Luke chapter 9 verse 16. Nung ang dalawang isda ay milagrong dumami mga sangkay at nagpakain ng 5,000 tao. Ito po ay isa sa malaking milagro ng ating Panginoong Hesus. Ang itinutumbok po dito mga sangkay na ang nakaukit na dalawang isda bilang ebidensya sa nakasulat sa Luke chapter 9 verse 16 kung paano
paano ni Jesus Christ napakain ng 5,000 katao sa pamamagitan lamang po ng 2 isda. Nagpapatunay lamang daw po ito mga sangkay na itong si Jesus Christ ay isang Diyos na kayang maghimala ng instant at any moment. Isang nakakakilabot na kasaysayan ang nasulat sa Biblia tungkol po sa pangyayari mga sangkay na kung papaano ang Panginoong Hesus ang 2 isda na ibinigay po ng isang bata. Kasama na po doon ang 5 tinapay na pakain po ang 5,000 katao na nakikinig po sa pangangaral ni Jesus Christ. Patunay na itong si Jesus ay hindi po basta-bastang teacher lamang. Nagpapatunay lamang daw po ito na siya po ay ang Panginoong Hesus na nag-iisang Diyos. Kung babalikan po natin o pag-aaralan natin ang Biblia mga sangkay, never po tayo makakakita sa Biblia na may nasabi po doon na mayroong 2 Diyos. Ang tangi po natin mababasa simula po sa Old Testament hanggang sa New Testament, sinasabi po ng Biblia ng klaro na mayroong iisang Diyos lamang. Kagaya po ng sinasabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4 na tinuturo po sa Israel na mayroon lamang pong iisang Diyos. Na sinasabi po dito na "Hear, O Israel, the Lord our God is one." Kung kaya't ang mga Israelita, mga sangkay, magpahanggang ngayon, hindi sila naniniwala na mayroon pa pong ibang Diyos maliban po sa Diyos na kanilang pinaniniwalaan simula pa po sa kanilang mga ninuno. Ang problema lang sa kanila, naligaw sila dahil hindi po sila naniwala kay Jesus Christ na siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Sa Book of Isaiah, mga sangkay, maraming beses na mention po dito na ang Diyos ay iisa lamang at wala na daw pong iba. Sa Isaiah chapter 45, kung babasahin po natin ang chapter na ito mga sangkay sa Biblia, pinapaliwanag dito sa lahat ng tao na mayroon lamang po talagang nag-iisang Diyos at maliban daw po sa Kanya, wala na pong ibang Diyos. Kung kaya't hindi po pwede mga sangkay na si Jesus Christ ay maging isang separate na Diyos na kagaya rin po ng Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Dahil ayon po sa Isaiah chapter 45 verse 5, "I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God." Malinaw ang sinasabi ng Biblia mga sangkay. Ako ang Panginoon at maliban sa akin, wala na daw pong ibang Diyos. Isa lamang po yan sa napakaraming bersikulo sa Biblia na nagpapatunay mga sangkay na mayroon lamang pong iisang Diyos. Paulit-ulit po yan nababanggit sa Biblia. Kung kaya't itong Israel na siyang unang mananampalataya sa Diyos, na unang tinawag, na tinatawag nga po silang bayan ng Diyos, naniniwala lamang po sila hanggang ngayon na iisa lamang po ang Panginoong Diyos. Ngunit sino nga ba itong si Jesus Christ? Napag-usapan na po natin ito mga sangkay. Pero babalikan lamang po natin. Ayon po sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito ay tumutukoy kay Jesus Christ. "For unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Ito po ay propesiya kay Jesus Christ bago po siya ipinanganak kay Birhen Maria. Tandaan po natin ang word mga sangkay na na-mention sa bersikulong ito na sinasabing the Mighty God, the Everlasting Father. Siya daw po ang dakilang Diyos at walang hanggang Ama. At maging sa New Testament mga sangkay, si Jesus po mismo ang nagpaliwanag sa John chapter 14 na sinasabi po niya, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot naman si Jesus, "Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?" Malinaw na malinaw mga sangkay na mismo itong si Jesus Christ, nabanggit niya dito na siya na po mismo ang hinahanap nilang Ama. Kung kaya't yung early church or yung mga naunang Kristiyano, sila lamang po ay naniniwala na itong si Jesus Christ ay ang Ama na po na nagkatawang tao. Ngunit bakit niya po sinasabi ang kanyang sarili na "I am the Son of God"? Kaya nababanggit po yun ni Jesus Christ dahil siya po ay nasa katawang tao. At bilang isang tao mga sangkay, siya po ay nagugutom, nagagalit. Lahat na mga sangkay ng nai-experience ng tao, naranasan po niya. Siya rin po ang naglagay ng isang halimbawa sa lahat ng mga disciples na manalangin sa Diyos, kung kaya't nababanggit po niya ang Father o Ama. Pero ang John chapter 14 mga sangkay, malinaw na po na nagpapaliwanag sa mga disipulo ni Jesus Christ, ang nakakita sa akin ay nakakita na
sa Ama. Wala na pong pagtatalo dito. At isa pa sa malinaw mga sangkay na sinasabi sa Biblia na magpapatunay na itong si Jesus Christ ay siya ring Diyos na pinapatunayan din po mismo ng nadiskubring mosaic na nakalagay po doon, God, Jesus Christ. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, sinasabi po dito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Uulitin ko ang sabi ng Biblia, God was manifest in the flesh. Ang Diyos daw po mga sangkay ay nagkatawang tao. Sa madaling sabi mga sangkay, ang nadiskubre ng mga archaeologists tungkol po kay Jesus Christ na nakasulat po doon na si Jesus ay ang Diyos. Pinapatunayan lamang po mga sangkay na hindi na po dapat pagdudahan natin si Jesus Christ. Si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan mga sangkay na i-subscribe yung ating YouTube channel.